Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong Facebook reel posted by Jeline C. Pahayag ito ni Atty. Topacio. Sabi niya, sobrang hina ng kokote o sobrang hina ng comprehension si Kiko Pangilinan, abogado pa naman. Grabe. Oh, ito, ringgan natin. Dali ha. Talaga naman, wala akong alam na abogadong ganong kahina ang comprehension. Unang-una, halata na hindi alam ang pinagsasabi niya. Kasi bago siya sumagot, binubulungan siya. Hindi naman niya tinatago. Noong resource person nila na galing sa DFA o DND ba yun? Yung nakamaskara. Nakasama pa. Oo. Binubulungan siya. Hindi niya alam. Hindi niya pinag-aralan. Yung diplomacy, yung sitwasyon, yung arbitral ruling, o dinaboljak tuloy siya ni Alan Peter. Hindi naman pala niya alam yung pinag-uusapan, di ba? O, Aray ko. Without knowing. ngiti-ngiti siya. Ano ba? Sarap na lang masikat yun. Oo. Taga doon ng nanay ni Marcos, di ba? Si Doña Josefa. Sarap Taga na. Sarat, to. Anyway. Oo. Kung sa ibang bansa yung kinagalitan yun, dito hindi kinagalitan. Bakit? Kasi gusto nila na ma-provoke ang China. Bakit? Dahil ayon sa survey, for some reason, galit ang mga tao sa China. Eto ang style ng propaganda. Para malaman natin, para malaman ng marami. Although alam naman ng marami yan at wala namang naloloko. Opo. Kapag galit sa'yo ang isang tao, ilihis mo yung usapin sa another person or another group na galit din yung taong bayan. Yan. Di ba? Galit sila Opo. kay Romualdez. Galit sila kay Marcos. Galit sila sa mga kongresistang kontratista. Galit sila sa mga kontraktor, sa mga opisyal ng DPWH. Opo. Kaya buwabagsak ang popularidad ng gobyerno. Di ba? Ang sama ng credibility level ni Pangulong Marcos. Anong gagawin natin? Sabi ng mga propagandist ni Marcos. Galitin natin ang tao. Ilihis natin yung galit sa ibang Tao. grupo, ibang tao, ibang bansa. China. Bakit? Laging strawman ang China. Ang strawman sa argumentation, yun yung parang diversion. Strawman, beating up a strawman ang tawag yan sa argumentation and debate. Yun ang gagawin mong topic para malihis ang real topic. No, maraming galit sa China kasi lagi natin sinasabi, binubuli tayo. Totoo naman, ilihis natin sa China, Ariel, attack. Siyempre, magre-react ang China. Kasi hindi pwedeng hindi mag-react ang embassy. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil mayayabang ang mga Chinese. Ito hindi ko didepensa. I'm just stating a fact. Kung na-reverse ang sitwasyon, nasa ibang bansa tayo, let's say sa Malaysia, Opo. at yung isang general na Malaysia niloloko, nilalait yung ating Pangulo, magre-react din ang ating embassy. Kasi Correct. yun ang trabaho ng embassy, ng Protektahan. diplomat. Protektahan yung reputasyon ng iyong bansa. Kaya sila nandito. Aalma talaga at aalma kahit sinong diplomat under the same set of circumstances ay aalma. Tama. Kaya ito hindi. And then, sige, attack Tariela. Nagalit ang China. Risa, Kiko, Erwin, attack sa Senado. Kampihan nyo si Tariela. Di ba? Ang problema, hindi naman pinag-aralan. Yung diplomacy, yung sitwasyon, yung arbitral ruling, lalo na si Kiko. Si Kiko kasi talaga naman, ito, real talk. Opo. Kung hindi nagpangasawa niyan si Sharon, hindi naman mananalo yan. Hindi nga nananalong konsihal yan sa Quezon City. Di ba? Uy, can you imagine ang mga tirada nito? Abogado ito, Kung gusto daw ng Supreme Court na hindi na ipatupad yung ruling nila doon sa impeachment. Yung last year, di ba? Opo. September ba yun? Opo. Sabi niya, sana nag-issue daw ng writ of injunction ang Korte Suprema. Sabi niya. Anak ng teting naman, Panyerong Kiko, nandoon na nga sa desisyon. This decision is immediately executory. Bakit kailangan pa ng injunction? Alam niyo talaga nung narinig ko yun, tanda ko, hindi ko makalimutan, na-traumatize ako Bakit po? Kasi wala akong alam na abogadong ganong kahina ang comprehension ng injunction Ala. Immediately executory na nga, bakit mag-injunction?
injunction. Yung injunction, para saan ho ba yun? Para pigilin ang isang na gawin mo ang isang bagay. Yun. Eh, executory na nga. Ano ba yung judgment na executory? Gawin na kaagad. Unconstitutional. Yes. Yung impeachment kay Sara. Kung unconstitutional yun, paano mo bibigyan ng Justice. due course sa Senado? Ang sakit naman nun, Atty. Topacio. Ang hina ng comprehension. Wala akong magawa kundi mag-agree sa kanya dahil kawawa talaga si Senator Kiko Pangilinan sa balitaktakan nila ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado. Lumalabas, hindi siya nag-aral, hindi siya nag-prepare. Palingon-lingon lang sa resource person. Nako, nakakaya sa isang senador, nakakaya sa isang abogado na mali-mali pa ang sinasabi sa kanya ng kanyang resource person tungkol sa West Philippine Sea or South China Sea. Mali-mali. Mahina ang kukuti. Pag hindi niya napangasawa si Sharon Cuneta, hindi mananalong senador. Sabi ni Tito Pasio. Speaking of Sharon Cuneta, naawan ako kay Sharon Cuneta. May nabasa akong post kanina na gusto ko sana ng tahimik na buhay. Mas lalong gumulo ngayon ang buhay ko. Sabi niya. Gusto ko nang iuntog ang ulo ko sa pader. Nasasaktan na ako sa mga batikos sa aking mga anak, sa aking pamilya. Ang tanong, bakit siya nakisaw-saw sa politika? Saan nagsimula ang batikos? Diba yung sabi niya na nagkamali ang presidente sa pagpili ng kanyang vice president? Yan siguro ang pinagsisisihan niya. Ang ano niya siguro, joke lang ba? Mr. President, I have only one vice president here, Kiko. Ikaw, mali ang choice mo, ano? Nakaka-high blood. Kaya, binabati ko sila ngayon. Sabi nga ni Kitty Duterte, ang kapal ng mukha mo, sabi ni Kitty Duterte. Ang ate ko, hindi niya pinili yung Bongbong Marcos na yan. Ayaw nga niyang so sorry na lang mga Pangilinan. Do better luck next time. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya gyero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahimtang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili motulo ang ulan. So ipangsapahan na lang gyud. So, muna yung ilang kahimtang. So, ginapuyan pa ni nila. So, kung ulan, so, tulo na gid kaayo. So, gituluan na gid kaayo kung muulan. So, karon pila na ikatuig ining balay nga nung tuluan naman kaayo. 5. So, 5 years na kay anak. Na. So, pila ka buki mong anak? 2. So, 2 imong anak. Salamat sa Ginoo nagpatok net karon. So makatop na gid mo karon kay natagaan mo gyero. So, managid ko ato. So, karon managid ko.
So managyod og atop. So nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na inyong atop. Napulian ang mong atop. Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.